Ito ay isang nayon na nalimutan ng mga kalalakihan. Ang lahat ng nakatira dito ay pawang mga kababaihan. Kakaiba na sila ay nakapagparami sa loob ng halos 1,000 taon. Paano sila nagkakaroon ng anak nang walang mga lalaki? Tuwing taon, may ritual ng pangangaso ng demonyo ang tribo. Tinatawag nilang demonyo ang mga lalaki. Ang tinatawag na pangangaso ng demonyo ay ang pagpili ng mga babaeng 18 taong gulang pataas. Pinapapunta sila sa labas para humanap ng mga batang lalaking malakas. Pagkatapos mabuntis, tahimik silang babalik sa tribo. Bago ito, ang reyna ng tribo ay magsasanay muna sa mga babae. Tuturuan sila ng natatanging kasanayan, kung paano pasayahin ang mga lalaki, upang makamit ang kanilang layunin sa pinakamabilis na paraan. Bago umalis, susuriin niya ang mga babae. Tanging ang mga nakapasa lamang ang maaaring lumabas, at makipagkaisa sa mga lalaki. Pagkabuntis, babalik sila rito upang maging karapat-dapat na ina. Ang reyna ng tribo ay may anak na babaeng si Songbo. Siya ay kabilang sa mga kandidato sa pagkakataong ito. Malaki ang pag-asa niya sa kanyang anak. Umaasa siyang mapapalitan niya agad ang kanyang posisyon, at maging bagong reyna ng tribo. Ngunit mahiyain si Songbo. Nararamdaman niyang hindi siya karapat-dapat. Sa halip, sa tingin niya ang kanyang kaibigan na si Kara ang may kakayahang mamuno. Gusto niya lang mag-aral ng medisina at magpagaling ng mga tao. Isang araw, habang namimitas ng halamang gamot, bigla siyang nakagat ng ahas. Galit na galit si Kara at gustong patayin ang ahas. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Songbo, dahil may mahigpit na patakaran ang tribo, upang sumunod sa batas ng kalikasan at manatiling buhay. Bawal pumatay ng anumang nilalang ang mga miyembro ng tribo. Kung napatay ni Kara ang ahas, mahaharap siya sa parusang kamatayan ng tribo. Dumating na ang araw ng pagsasanay. Sa utos ng reyna, tumalon ang mga babae sa ilog para sa ritual. Ngunit laging nawawala ang atensyon ni Songbo sa pagsasanay. Napanaginipan niya ang demonyo noong nakaraang gabi. Ngunit kakaiba, hindi ito katulad ng sinasabi ng mga tao. Hindi lamang ito hindi nakakatakot, kundi gwapo pa. Sinabi niya ito kay Kara. Parehong sabik silang makita ang tunay na demonyo. Isang umaga, pumunta sila sa likod ng bundok para mamites ng halamang gamot. Ngunit nakakita sila ng maraming patay na maya. Natakot sila agad, dahil bawal pumatay sa tribo. Agad nilang sinabi ito sa reyna. Nang malaman ito, agad siyang nagsagawa ng ritual ng pagsisisi. Sa simula ng ritual, nakita silang nanginginig ang katawan niya. Pagkatapos ay sinabi niya ng may pagkabalisa, kung hindi lalabas ang may sala, ang buong tribo ay mapapahamak, at ang taong iyon ay magkakaroon ng mga sugat sa buong katawan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, isang babae ang biglang nagpakita ng takot sa kanyang mukha. Sumigaw siya ng malakas sa takot. Walang duda na siya ang may gawa. Nang mag-utos ng parusa ang reyna, tumayo rin ang kanyang ina, at sinabi ang dahilan. May isang patakaran sa tribo. Lahat ng babaeng nasa wastong edad ay dapat dumaan sa pagsubok ng regla. Kung ang isang babaeng nasa wastong edad ay hindi pa dinadatnan, siya ay palalayasin sa tribo, upang tulungan ang kanyang anak na makapasa sa pagsubok. Ginamit ng ina ang dugo ng maya para magkunwaring may regla. Ngayon ay nabunyag na ang kanilang lihim. Ang naghihintay sa mag-ina ay ang hatol ng Diyosa ng Buwan. Ang tinatawag na hatol ng Diyosa ng Buwan ay ang pagtali sa mga parurusahan sa libis ng bundok. Naghihintay sa paghatol ng Diyosa ng Buwan. Kung sila ay nabubuhay pa kinabukasan, nangangahulugan ito na pinatawad sila ng Diyosa ng Buwan. Kung hindi, ito ay nangangahulugang walang kapatawaran. Kinabukasan, pumunta ang mga tao sa tribo para tingnan. Natuklasan nila na nawala na ang mag-ina. Ang natira lamang sa lupa ay 2 basa ng dugo. Inakala nilang hindi pinatawad ng Diyosa ng Buwan ang mag-ina. Hindi nila alam na may lihim sa likod nito. Upang matiyak na ang mga babae ay mga birhen, sila ay pinahiga sa mesa, at isa-isang sinuri ng guro. Tanging ang mga nakapasa ang karapat-dapat sumali sa pangangaso, upang humanap ng isang lalaki sa labas at tapusin ang misyon. Ito pala ay isang tribang hiwalay sa mundo. Lahat ng nabubuhay dito ay pawang mga babae. Ang reyna ng tribo ay nagsasagawa ng ritual ng pangangaso tuwing ilang taon. Pumipili ng mga babaeng nasa wastong edad at kwalipikado. Tinuturuan sila ng kasanayang magbigay lugod sa mga lalaki, at ibalik ang anak na babae sa tribo, upang matiyak ang pagpapatuloy ng lahi. Ang anak ng reyna na si Songbo ay kabilang sa pagpili. Pinagbilinan niya ang anak na dapat makapasa sa pagsubok, upang papalitan siya bilang bagong reyna sa hinaharap. Kung hindi, ang buong tribo ay mahaharap sa malaking sakuna. Bagamat hindi naiintindihan ni Songbo kung bakit, pumayag na lamang siya sa ina, upang tulungan siyang malampasan ito. Ang kanyang matalik na kaibigan na si Kara ay nagpas siyang sumali rin.
Kailangan nilang magsanay ng sayaw araw-gabi, panatilihin ang perpektong pangangatawan, maligo ng 3 beses araw-araw para sa mas makinis na balat. Pagkatapos, ipapaliwanag ng guro ang tungkol sa mga demonyo, ang mga katangian ng mga lalaki, at ituturo kung paano makipag-ugnayan sa kanila. Ang mga kandidato ay dapat matandaan ito ng mabuti. Dahil sa matinding presyon, madalas magsuka si Songbo sa pagsasanay. Nag-aalala siyang mabaigo at biguin ang kanyang ina, at magdulot ng sakuna sa tribo. Mabuti na lang at inaliw siya ng kanyang kaibigan na si Kara. Dumating na ang araw ng pagsubok. Ang unang bahagi ay ang pagsusuri ng guro sa kanilang pribadong bahagi. Tanging ang mga nakapasa ang maaaring manatili. Susunod na tao. Hindi pwedeng walang load sa napakaganda ngayon. Bumalik tayo sa kwento. May ilan na hindi nakapasa sa mga kinakailangan. Ibig sabihin nito ay magiging manggagawa na lang sila sa hinaharap. Si Songbo ay nagsuka muli dahil sa labis na kaba. Matagumpay na nakapasa si Kara sa pagsubok. Ngunit nang turn na ni Songbo, biglang naging tensyonado ang guro. Nag-alinlangan kung ibabalita ang resulta. Sa sandaling iyon, lumapit ang Reyna, at pinutol ang kanyang salita. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Natakot ang guro sa Reyna, kaya inanunsyo na lang na nakapasa si Songbo. Mabilis na dumating ang ikalawang bahagi. Binigyan sila ng tagasuri ng mga pulang buto, at pinalagay sa kanilang damit. Pagkatapos ay dadaan sa ilang pagsubok. Una ay 5 kilometrong pagtakbo. Maraming babae ang hindi pa gaanong nakakalayo, nang mahulog ang mga pulang buto mula sa kanilang damit. Ibig sabihin nito ay natanggal sila sa pagsubok. Ang mga nakatapos ay maaaring magpatuloy sa pag-akyat ng hagdan. At sa huli ay paglukso ng lubid. Lahat ay mahihirap na gawain. Sa bawat pagsubok ay may natatanggal. Salamat sa tulong ng kanyang kaibigan na si Kara. Nakaraos si Songbo sa mga pagsubok. Ngayon ay natitirang huling pagsubok na lang, kung saan ipapakita ng mga babae ang kanilang kasanayan sa pang-aakit. Kung sino ang pinakamalambing ang kilos, siya ang may pinakamalaking tsansa na makapasa. Nang turn na ni Songbo, ang kanyang awkward na kilos ay nagpatawa sa lahat. Nang inakala ng lahat na matatanggal na siya, bigla niyang naalala ang lalaking nakita niya sa panaginip. Hindi niya napigilan na yakapin ito, at ipahayag ang kanyang damdamin. Sa gayon ay nakapasa rin siya sa pagsubok. Sa labas ng libis, isang gwapong lalaki ang nagdiriwang kasama ang kanyang mga kasamahan. Magtatayo sila ng riles dito, at ang lalaking ito ay kamukha ng lalaki sa panaginip ni Songbo. Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki ang nagsabi, sa itaas ng libis na ito, sa kabila ng makapal na hamog, may isang misteryosong tribang pambabae. Sila ay kasing ganda ng mga diyosa. Dahil nakita niya sila, kaya siya nabulag. Hindi naniwala ang binata at ang kanyang mga kasamahan. Inakala nilang isa itong lumang alamat. Hindi nila alam na totoo ang lahat, at malapit na silang harapin ang hindi pa nila nararanasang sakuna.